Hanggang bukas, weekly tayo magta-topic para mas maganda. Ang usapin po ay tungkol po sa worry. Marami po kasi sa atin talaga ang nagwo-worry dahil sa mga nangyayari. At ako ho, hindi ho ako exempted doon ha. Sa katunayan, ang dami kong kinawo-worry sa buhay ko. Alam mo yun, minsan napapaisip ka na paano pag tumanda ka? Yung mga ganun. Sabi ko nga, marami yung sa atin na nag-iisip niyan eh. Ano na mangyayari dun sa iyo, sa health mo? Marami din sa atin ang iba naman. Paano pag tumanda ka, yung anak mo, ganito? Feeling mo, hindi pa establish yung anak mo. Kasi naalala ko nung panahon na 1 month na nakahilata ang aking nanay noon, dahil sa sakit na cancer at bago siya mamatay noon, alam nyo, itong nanay ko mahilig mag-worry. As in, worry yan. At nung nakahilata na siya at may sakit na siya at talagang alam kong medyo kukunin na siya ng Panginoon, ang isang kinawo-worry niya sa akin noon, ako, wino-worry niya, paano ka na? Wala ka pang asawa, hindi ka pa na stable. Sabi ko, as in, ganun pa rin yung worry niya. Alam nyo kasi ang mga nanay, ganyan no ang worry. Naintindihan ko ang nanay. Sobra kaya ako malapit ako sa nanay kasi malapit po ako sa nanay ko. Sa katunayan, ako mama's boy. I would consider myself as mama's boy. Kaya pag ako nagka-asawa at nagka-jowa, sobrang mamahalin ko. Ang landi mo! Hindi, walang biro ha. Seryoso na ba? Ba? Iwang bumibiro ka pa? Hindi, totoo naman po. Kaya talagang... pero yun yung bagay na sigurado ko ang mga nanay. Yan o yung mga, tinan nyo ha, eto, walang biro ito. Sabi nga nila sa mag-asawa, mas mabilis tumanda ang itsura ng babae kaysa sa lalaki. Totoo yan, di ba? Eto, hindi ko nga alam kung bakit. Pero kasi ang nanay, since sila yung ilaw ng tahanan, sila yung, nasa kanila lahat. Yung worry, labada, ulam, budget, anak. 'Di ba? Nasa nanay ho lahat ang worry. Kaya minsan talagang yung mga nanay ang medyo prone sa mga sakit. Bakit to? Dahil sa stress. Totoo ho 'yan. Ang stress ho kasi ang nagbibigay ng sakit sa katawan. That's scientific ha. Kahit i-google ninyo ang isa sa mga even, eto, di ba? Even sa diabetes, yung stress eating, yan ang napakahirap labanan. Okay? Kaya mong labanan kung hindi stress eating. Pero yung stress eating po, ang hirap po labanan yan. Even sa sakit na cancer, stress din. Yan o talaga ang pinaka-problema. Kaya nga gusto kong i-focus lang natin ng konti dito sa verse na ito na napakaganda. Sabi dito, dinidiscuss ito ng Panginoong Hesus. Sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you worrying add a single hour to your life? Ang ganda nung yung first part na yun. Sabi niya, very practical. This is Jesus speaking. Very practical. Huwag kang mag-worry sa damit mo. Huwag kang mag-worry sa pagkain mo. Huwag kang mag-worry sa iinumin mo. 'Di ba? I mean, huwag kang mag-worry. Kasi yung ibon nga, hindi na nag-worry. Lipad lang yan ng lipad eh. And yet, the Heavenly Father who created yung birds, He provide food for them. How much more ikaw? Na ikaw sabi, mas mahalaga ka naman siguro sa ibon. God can provide for you. Di ba? Napakaganda nun eh. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. Ayan, tinuloy-tuloy niya pa. Sabi dito sa bandang huli, therefore, sa verse 34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Let me give you two advice
from verse 27 and verse 34. Verse 27, it says, "Can any one of you by worrying single hour to your life?" Alam nyo ito, sa totoo lang, tama po yan. Napakaganda. Yan yung lagi ko nilalagay sa utak ko every time na nag-worry ako. Halimbawa, there was a time na I was diagnosed with cyst. Alam niyo yung cyst? Hindi ho kapatid ha? Yung cyst. There was a time na sabi nung doktor sa akin, ganito, i-ultrasound natin yan, bla bla bla, bla bla bla. Normal naman yan, pero siyempre, naalala ko nung time na nagkaroon ng cyst ang nanay ko, doon nagsimula yung cancer niya. So, overthinking na ako. Naku po, may lahi kaming may cancer. As in, alam mo yung bothered ka, wala pa yung ultrasound. Bothered ka na, alam mo yun, parang hanggang eventually, it was nothing. Ibig sabihin na normal cyst lang naman sa katawan. Okay? Pero the time that I was diagnosed, okay, na nakapa, kasi may nakakapa ako. Sabi ko, bakit parang may bola ng billiard dito sa tiyan ko, di ba? Nag-worry ako. And the Lord reminded me, kahit anong worry mo, walang magagawa. Kasi inaantay ko yung result, di ba? Kung mag-worry ka ba, gagaling ka? Kung mag-worry ka ba, may mangyayari? Wala. Kaya nga sabi dito, can any one of you worrying add a single hour to your life? Pag ikaw ba nag-worry dun sa babayaran mo, kunwari, meron kang utang o meron kang bill, magkakapere ka ba kung nag-worry ka? Hindi. Sa katunayan, may hirapan ka pa nga mag-decide. Di ba? Kung nag-worry ka naman, dahil sa mga problemang dinadaanan mo, hindi yan makakatulong. As a matter of fact, overthinking will not help you. Why? Kasi hindi ka lang makakatulog. Pag hindi ka nakatulog at deprived ka ng sleep, mahirapan ka mag-isip ng tama kasi stress out ka. So it will not help you in any way. Practical, worrying will not add anything to the solution in life. So stop worrying. Second, verse 34, ang sabi dito, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Alam nyo, ito, nararanasan ko din ito every day of my life, na sabi ko nga, let's not worry about tomorrow. Kunwari, nagising ako, na meron akong iniisip na problema, tapos ang sakit pa ng ulo ko, tapos pagod pa ako. Alam nyo, sinasabi ko na lang sa sarili ko, itatawid ko na lang tong araw na ito. Huwag ko na iisipin kung ano yung meron bukas. Kunwari meron akong matinding problema bukas o kaya sa susunod na linggo, ang iniisip ko na lang, itawid muna yung araw. Kung pagod ako, itulog ko muna yung araw. Lagi ko lang iniisip yan. Sige, etong araw na ito, itatawid ko lang kung ano yung meron. So kung ano yung meron ngayon at pwede kong gawin ngayon, yun yung gagawin ko. Huwag ko nang isipin yung future kasi madidistract lang ako. So iisipin ko kagad, ito yung pwede kong gawin, ito yung gagawin ko sa araw na ito, ito. Tapos doon lang ako nakafocus, yung araw na yon. Yun yung sinasabi dito. Therefore, do not worry about tomorrow. Hayaan mo na yung bukas. Ang problemahin mo yung ngayon. Each day has enough trouble of its own. Yung ngayon, unahin mo. Halimbawa, meron kang iniisip mo, di ba? Darating na naman yung bill ko, nagkapatong-patong yung Meralco. Alam mo naman si Meralco, pag nagpatong-patong, grabe, di ba? Oh, ang laki na utang mo. Huwag mong isipin yun, ako. Katapusan, magbabayad na naman ako. Instead of thinking of the katapusan na magbabayad ka, isipin mo anong date ngayon. Kunwari, 10. Kunwari, September 10. Halimbawa lang. September 10. Ano yung pwede kong gawin ngayon na makakatulong doon na magbigay ng pera sa akin para sa ending? Ibig sabihin sa katapusan. Siguro bawasan ko yung mga gastusin ko. Bawasan ko ng onti-onti ito para makapag-ipon ako para doon. 'Di ba? Instead of iniisip mo, hindi, basta kailangan ko ng one time, big time para mabayaran ko yung katapusan. Alam ko na, tataya na lang ako sa talpakan. Di talo ka. Anong nangyari sa'yo? Lalo ka nagka-problema. Kasi nga, iniisip mo masyado yung ending.
Isipin mo, ano yung pwede mong gawin ngayon? Ano ba? Bawasan ko yung pagkain ko? O magtipid na lang ako? Bibili na lang ako? Tapos lulutuin ko na lang? Para sa ending, meron kang pera. Di ba? Yun yung sinasabing, each day has enough trouble of its own. Asikasuhin mo yung araw mo. Para doon sa ending mo, doon mo na lang maiintindihan, ay, naayos ko pala ito everyday. Everyday nakafocus ka. Ano yung task ko ngayong araw na to, task ko bukas, tapos gagawin mo yun. Para pagtapos, panalo ka na, di ba? Yun ang ibig sabihin. And lastly, ang sinasabi lang dito ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Sometimes we worry because we play God in our life. Ano ibig sabihin nun? Kasi feeling natin, Diyos tayo na kaya natin solusyonan ng lahat ng bagay. Hindi. Ganito gawin mo. Ayusin mo yung araw mo. Lord, kung ano man yung hindi ko nakakayanin, ikaw na bahala. I surrender to you. Basta kung ano yung responsibilidad ko ngayong araw na to, gagawin ko. Kung ano man yung mga pagkukulang ko, Lord, bahala na po kayo. Susuko ko na sa inyo yan. Kasi nga, sabi mo nga, di ba? We are more valuable than birds. Kung yung birds nga, walang problema Lalo na, Lord, ako. Basta ang kailangan ko lang problemahin, yung pang-araw-araw ko. Gawin ko lang yung responsibilidad ko at trabaho ko, bahala na ang Panginoon sa ibang bagay. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless you. See you again tomorrow. Yun lang po. Bye-bye.